Kumusta ulit mga ka-Spookify? Kahit nasa trabaho ako, binibigyan ko ng time para makashare ng kwento ko dito. Kaya pasensya na minsan kung may mali sa pagtatype ko. Pag free time lang kasi, at mabilisan ko pang ginagawa. Sa abot lang ng aking naaalala. So tara, simulan na natin isa pang bahagi ng kwento. So pang-apat na biyernes ng ritual ni Buddy. Hindi namin alam na minamanmanan pala kami ni Moy at Erwin. Kaya tahimik nila kaming sinundan. Nagdududa daw sila sa mga kilos namin ni Buddy sa tuwing sasapit ang biyernes at umaalis kami ng bahay. Base ito sa kwento ni na Erwin at Moy sa amin. Nung makita daw nila kaming pumasok sa chapel, nakita nila lahat ng ginawa namin. Nakatago lang daw sila sa halamanan na nasa labas ng chapel. Nakaramdam daw sila ng paglamig sa paligid. At tumindig daw ang kanilang mga balahibo. Hindi man nila nakita yung mga kaluluwa na nakapalibot sa amin, pero alam kong may nakatabi sila na hindi nila nakikita. Binalak daw sana ni Erwin na lumapit at akmang pumasok sa loob ng chapel pero may humarag daw sa kanila. Isang nilalang na parang aso o mukhang kambing, malaki ang mga tenga nito. At may nakita din daw silang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng chapel. Natakot daw sila dahil yung nilalang na nakita nila gusto silang lapain. Nagpakita daw ito ng matatalim na pangil. Nakita din daw nila na sinesenyasan sila ng matanda na umalis na. Kaya nagunahan na daw sila pagtakbo palayo sa chapel. Natapos namin ni Buddy ang ritual ng maayos ng gabing yon at umuwi na kami. Nagtaka kami ni Buddy dahil si Erwin at Moy nasa labas ng bahay nagkwekwentuhan at tinitingnan nila kami habang papalapit na sa kanila. Bago pa kami makapasok sa bakuran, tinanong na nila kami, "Anong ginagawa niyo dun sa chapel? Sinundan kasi namin kayo," sabi ni Erwin. "Hindi ba kayo natatakot dun sa isang hayop na may pangil at may matanda pa na kasama?" Sabat ni Moy, "Nagpray lang kami. Gusto kasi namin bumait." Pabirong sagot ni Buddy, "Naks, kailangan pa talaga sa chapel at parang madalas kayo nawawalang dalawa kapag biyernes." Prangkahan na tanong ni Moy. Kapag biyernes lang kasi kami humihingi ng tawad kay Lord." Pagbibirong sagot ulit ni Buddy. Salbahay talaga tong si Buddy. Tawa ko ng tawa sa kanya. Kunento ni na Erwin at Moy ang nakita nila pero hindi nila kunento na may kaluluwa silang nakita. So makalipas ang 2 araw nun, umalis ang partner ko para mamalengke. Siya lang mag-isa umalis nun dahil may inaayos akong gadget na nasira. Pag uwi ni partner, kakaiba ng galaw nito. Galit na pumasok ng bahay. Pinagmumura niya ako. Wala namang akong ginawang kasalanan. Nagulat ako sa inasal niya. Nakakapanibago. Hindi ko siya pinatulan nun kasi baka merong dalaw at wala lang talaga sa mood. Ngunit halos minuto na itong nagagalit sa akin. Nilalagyan niya ako ng kasalanan na hindi ko namang ginagawa. Nasaksihan ito ng lahat ng pamilya niya. Kahit sila nagtataka sa asal ng partner ko. Biglaan at nakakapanibago talaga. Nanakit pa physically. Sinasampal ako, binabato ng kahit na anong mahawakan niya. Pinigilan siya ng mama niya at Nina Moy at Tina pero sadya ako talagang pinag-iinitan niya. So lumabas ako ng bahay at nagyosi. Gulong-gulo ang isip ko kung ano ba nangyari kay partner. Maayos naman ito umalis kanina. Nagpaalam pa sa akin ng maayos. With matching kiss pa nga eh. Kahit umiiwas ako sa kanya dahil mainit yung ulo niya sa akin, sinundan niya ako pati sa labas at nagwala siya dun, pinahiya niya ako. Dahil nagsisisigaw siya na umalis na daw ako at pinapauwi niya na ako ng Cagayan de Oro. Maghiwalay na daw kami. Nagalit yung mama niya kaya nasampal siya nito. Inaamin ko tumulo yung luha ko noon ng mga oras na yon. Hindi ko akalain na masasabi niya yun sa akin at ipagtabuhin ako na wala man lang akong kasalanan. Lumapit sina Buddy, Erwin at Moy. Nilalayo nila ako sa labas ng bahay. Dinala ako sa may tindahan at dun pinagko-comfort nila ako. Nakita kasi nilang tumutulo yung luha ko eh. Kahit sila hindi nila maintindihan ang nangyayari kay partner. So bumili ng beer si Erwin at nag-inuman na lang kami. Para daw kahit papano maibsan yung nararamdaman ko lungkot at pag-aalala. Nakaubos kami ng 5 bote nun. At umuwi kami pabalik ng bahay. Pag uwi namin, wala si partner. Umalis daw sabi ni Carla at Tina. Sabi naman ni Mama, baka nasa kaibigan niya lang pumunta. Kaya umupo muna ako sa sopa at nakaidip ng saglit.
Biglang pumasok sa isip ko ang matandang ermitanyo. Tanggalin mo ang lungkot sa puso mo. Huwag kang magpapadala sa emosyon. May kinalaman ang mga alagad ng dilim sa nangyayari at ginamit nilang mahal mo sa buhay dahil alam nilang siya ang kahinaan. Makakaramdam ka ng sakit, selos at iba pang emosyon. Huwag kang magpa-apekto, labanan mo. At gawin mo ng paraan na maayos ang sitwasyon. Kaya mo yan. At bigla akong nagising at nakaramdam ako ng tibay ng loob. Napansin ni Buddy na nagbihis ako at kumuha ng asin at tabo na inilagay ko sa papel at inilagay sa bulsa. Lumabas ako at sinundan ko si Buddy. Saan ka pupunta? Alam kong may kakaiba ka na namang gagawin, may dala kang pangontra eh. Sabi ni Buddy, nakabisado na niya ang bawat galaw ko. May mali sa kapatid mo. At hahanapin ko may kagagawan nito. Nagparamdam ang matandang ermitanyo sa akin at sinabi niya ang dahilan sa likod ng lahat ng to. Sabi ko kay Buddy na sumunod pa rin sa akin. So naglakad kami papuntang munisipyo. Andun kasi yung palengke malapit kung saan doon pumunta si partner bago pa siya naging halimaw. Narating namin ang palengke na ang katabi ay plaza. Hinanap namin si partner at ilang minuto lang nangyari ng tamang hinala ko. Si Buddy yung unang nakakita at kinalapit lang niya ako. Sabay inginuso ng labi niya ang kapatid niyang may kausap na lalaking nakaupo sa may plaza. Hindi ko alam ang nararamdaman ko sa nakita ko. Maghahawak kamay at nakangisi si partner na kausap ang lalaking mukhang tipaklong yung itsura. Pero seryoso, susugurin ko na sana pero hindi man lang ako pinigilan ni Buddy. Gusto pa ata ako bugbugin ko yung lalaking pinaghalong Pokemon ng itsura. Bigla ko naalala ang sinabi ng matandang ermitanyo na makakaramdam ako ng selos, kaya kinontrol ko ang aking sarili. Hindi ito dapat para sa personal, kundi para iligtas ang kapahamakan ng isang tao. Isasantabi ko muna ang pagmamahal na yan. Kailangan kong sagipin si partner sa alam nyo na. Nagulat si partner nang makita niya ako sa likod ng lalaking kausap niya. Pre, bitawan mong kamay ng partner ko. Kung ayaw mong pagbayarin kita sa kasalanan mo. Mahina akong pagbabanta sa lalaki. So binitawan niya ang kamay ng partner ko at humarap ito sa akin. At totoo yung sinabi ng matandang ermitanyo. Disipulo ng satanismo ang lalaking nasa harap ko. Para bang naka-contact lens na sobrang itim ng eyeball. May tattoo din ito na baliktad na cross nasa kanang kamay niya. Lumapit siya sa akin at sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Si Buddy naman hinawakan niya kapatid niya na nagpupumiglas dahil aawatin niya daw kami. Nakita ko na nakakuyom ng kamay ng satanismong loko. Habang ako naman, daan-daan kong kinuha sa bulsa ko ang asin na tabo. Nagpakawala siya ng isang suntok na napakalakas na tumama talaga sa mukha ko. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niya dahil binigyan niya lang ako ng pagkakataon na makadistansya. At maigawa ang isang dasal at yung papel na may lamang asin at tabo ay nasa may kamay ko na. Ano puting tupa? Kala ko ba matapang kagaya ng sabi ng kasama kong nakaharap mo? Nakakalokong ngiti na sinabi ng lalaking satanismo. Dahil sa pagpupumiglas ng partner ko sa pagkakahawak ni Buddy, nakawala ito. At sinugod ako kaya dali-dali itong kinuha at tinawakan ni Buddy ulit. Sinampal ni Buddy ang kapatid niya para magising daw sa katotohanan. Pero nagalit ito sa kanya at siya naman ang inaway. Pumorma ulit ang satanismong lalaki at may idinasal din ito sa kamay niya. Kaya inilagan ko ang suntok niya. Baka kasi kung anong epekto nun kung tinamaan ako. Kaya nung sumablay yung suntok niya, sinunggaban ko na agad siya patalikod at sinakal ko siya gamit ang braso ko. Maigpit ko siyang yakap at napanganga ito para makahinga. Ngunit ipinasubo ko yung papel na may asin na tabo na may dasal ng Latin sa nakanganga niyang bibig. Sabay bitaw ko sa kanya at binigyan ko ng isang malakas na suntok sa bibig para malunok niya. Quits na tayo, no? Sinuntok mo ako kanina kaya yan ang sukli ko sa'yo. Sinabi ko sa satanismong lalaki. Kitang-kita ko na nahihirapan siyang huminga at nagtatakbo palayo. Huwag mo patakasin! Tuluyan mo na! Sigaw ni Buddy habang hawak niya si partner. Hayaan na natin yun. Nalunok niya ng pangontra. Mas matindi pa sa kulam ang sasapitin niya. At lumapit na ako sa kanila. Galit na galit pa rin si partner. Minamasdan ko siya at dinuraan niya ako sa mukha. Hala, umayos ka nga at tumigil ka na! Saway ni Buddy kay partner. Nagdasal ako at tinipan ko ang aking mga kamay at nilagyan ko ng sign of the cross ang noo niya.
at tuluyan siya ng hina at nawala ng malay. Hawak-hawak siya ni Buddy para hindi bumagsak at umupo muna kami sa upuan at nagpahinga. Inaantay namin na magkamalay ulit si partner. Lumingon ako sa paligid at wala masyadong tao. Ganun talaga pag probinsya, wala masyadong tao sa palengke. Abangan mo lang karugtong ng kwento. Salamat, God bless sa lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.